Noong ika-15 ng Pebrero, 2026, inatake ng Ukraine ang terminal ng langis ng Tamaneftegaz sa Rusya. Ito ang ikatlong pag-atake sa loob ng 60 araw. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Gumamit sila ng Flamingo, isang cruise missile na sila mismo ang gumawa, na may kamangha-manghang 3,000 kilometro ang abot. Parang normal lang ang pag-atake, di ba? Pero hindi kapag alam mo ang nakataya. Ang terminal na ito ay nagpoproseso ng 20 milyong tonelada ng langis kada taon at 15 kilometro lang mula sa tulay ng Crimea. Isa ito sa pinakakritikal na bahagi ng makinarya ng digmaang Ruso sa timog, kaya mahigpit itong pinoprotektahan ng maraming depensang panghimpapawid. Pero may isang bagay na halos walang nakapansin. Habang nasusunog ang terminal, may isa pang pag-atake na nangyayari kasabay nito. Isang pag-atake na hindi nagdulot ng nakikitang apoy mula sa kalawakan, pero nagpapaliwanag kung paano nakarating ang misil na iyon sa target. At higit sa lahat, ipinapakita nito kung bakit hindi mapigilan ng Rusya ang pag-uulit nito. Una, ipapakita ko sa iyo ang nangyari noong gabing iyon sa Kacha. Sinakop na Crimea, 200 kilometro mula sa nasusunog na terminal. Nasira ang isang Pansir S-1 system. Batay sa ulat ng military intelligence ng Ukraine na inilabas sa araw ng pag-atake, ang sistemang ito, nagkakahalaga ng 15 hanggang 20 milyong dolyar, ay mobile, may automatikong kanyon at misil, at dinisenyo para pabagsakin ang mababang lipad na drone at cruise missile. Eksaktong ganitong uri ng sistema ang dapat sana'y pumigil sa pag-atake sa terminal. Pero, kapag nawalan ka ng isang pansir, hindi lang 15 milyong dolyar ang nawawala sa'yo. Nagkakaroon ka ng permanenteng butas sa iyong depensa, at hindi ito ang unang pansir na bumagsak. Ayon sa ulat ng SBU na inilathala noong Pebrero, 14 isang araw bago ang pag-atake, ang serbisyong pansiguridad ng Ukraine ay nagsabing nawasak nila ang halos kalahati ng lahat ng operasyonal na sistemang pansir ng Russia nitong nakaraang taon. Tama yan, 50% ng inventaryo ng Russia. Ang kabuuang halaga ay umaabot sa 4 na bilyong dolyar ng depensang panghimpapawid na nawasak. Isipin mo na may 10 gwardiya kang nagbabantay sa bahay mo. Tapos sa loob ng isang taon, 5 sa kanila ay nawala. Ngayon, bantayan mo ang parehong lugar gamit ang kalahati ng tao. May ilang bahagi na walang bantay. Eksaktong ganito ang nangyayari sa kalangitan ng Rusya sa mga sandaling ito. Lalong pinapatibay ito ng pattern ng mga pag-atake. Mula Disyembre hanggang Pebrero, 3 beses inatake ng Ukranya ang Tamaneftegaz at ipinapakita ng pag-usad ng mga ataking ito ang isang espesipikong estratehiya. Noong ika-22 ng Disyembre, tinamaan ng mga drone ang terminal. Nagkaroon ng katamtamang pinsala. Inayos ng Rusya ang estruktura at nagpatuloy. Pagkatapos, noong ika-21 ng Enero, muling tinamaan ng mga drone. Ayon kay Gobernador Benjamin Kodratvey ng Krasnodar, 4 na tangke ng imbakan ang nasunog sa pagkakataong ito. Ang tinatayang pinsala ay umabot sa 50 milyong dolyar. Inayos muli ng Rusya ang terminal at pinatibay ang depensa sa paligid nito. Dito tayo dumating noong ika-15 ng Pebrero. Sa pagkakataong ito, hindi drone ang ipinadala ng Ukraine kundi ang Flamingo. Bago makarating ang Flamingo sa target, sinira muna nila ang isang pansir na nagpoprotekta sa lugar. Napapansin mo ba ang pattern? Bawat atake ay naghahanda para sa susunod at nagbabago ang lahat dahil sa Flamingo. Gawa ng Firepoint, isang kumpanyang Ukrainian, ang misil ay may abot na 3,000 kilometro at may dalang pampasabog na 1,150 kilo. Gumagamit ito ng nabigasyon na nagbabasa ng lupa. Ibig sabihin, gumagana ito kahit i-block ng Russia ang mga signal ng GPS. Lumilipad ang misil ng sobrang baba. Sumusunod sa anyo ng lupa, kaya napakahirap itong matukoy. At ang layunin ng kumpanya ay makagawa ng 7 misil bawat araw hanggang Oktubre ng 2026. Kung magawa nila iyon, mahigit 200 misil bawat buwan ang pinag-uusapan. Binabago nito ng lubusan ang sitwasyon.
Ang unang beses na ginamit ang flamingo sa labanan ay nangyari 3 araw lang bago ang pag-atake sa Tamaneftegas noong ika-12 ng Pebrero. Ayon sa mga ulat ng intelligence ng Ukranya, tinamaan ng mga misil na flamingo ang arsenal ng Grau sa Kotluban at ang base ng pagsubok ng mga misil sa Kapustin Yar. Mahigit 800 kilometro ang layo ng 2 target mula sa hangganan ng Ukranya. Walang target ng Russia ang tunay na ligtas ngayon. At narito ang mahalagang detalye. Hanggang Pebrero 2026, kailangan ng Ukraine ng pahintulot mula sa kanluran para sa bawat deep strike sa teritoryo ng Russia. Ang mga misil tulad ng Storm Shadow at Ataki-Ms ay may kasamang mga geographical na restriksyon. Kailangang aprubahan ng Estados Unidos at United Kingdom ang mga target, ngunit inaalis ito ng Flamingo ng sabay. Ito ay sariling produksyon, sariling desisyon, sariling pagpapatupad. Balik tayo sa gabing ika-15 ng Pebrero. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, na-intercept nila ang 88 drone ng Ukranya sa ibabaw ng Dagat Itim at sa timog ng Rusya. 88 drone sa isang gabi lang. Nagpapalipad ang Ukranya ng maraming drone, kadalasan bilang panlito upang ma-overwhelm ang depensang panghimpapawid ng Rusya. Pinipilit nitong pumili ang mga operator ng Rusya kung alin ang kanilang pababagsakin. At habang abala sila sa pagpapabagsak ng mga murang drone na nagkakahalaga lang ng $50,000 gamit ang mga misil na umaabot ng $1,000,000 bawat isa, ang Flamingo ay dumadaan sa ilalim ng radar. Mas mahal para sa Rusya na dumepensa sa bawat atake kaysa sa gastos ng Ukranya sa pag-atake. Alam mo ba kung ano ang mas masama para sa mga Ruso? Ang paggawa ng komplikadong air defense systems tulad ng Pansir ay tumatagal ng ilang taon dahil kailangan nito ng sopistikadong electronics, advanced radar, at guided missile. Lahat ng iyan ay umaasa sa mga supply chain na matindi ang naapektuhan ng mga sangsyong ipinataw ng kanluran. Hindi kayang gumawa ng Rusya ng mga bagong Pansir ng mas mabilis kaysa sa kayang sirain ng Ukranya ang mga ito. Ang Ukraine pa naman, sa kabilang banda, ay pinapabilis ang lokal na produksyon. Laban kay Putin ang matematika. Ngayon, naalala mo bang sinabi ko kung kailan nangyari ang pag-atake, 48 oras, bago ang negosasyon sa Geneva? Sobrang pinagplanuhan iyon. Noong ika-6 ng Pebrero, inihayag ni Pangulong Zelensky sa publiko na nagtakda ng deadline ang Estados Unidos. Kailangang makamit ang isang kasunduan sa kapayapaan bago sumapit ang Hunyo ng 2026. Nais ng Administrasyong Trump na tapusin ang pakikialam ng Amerika sa sigalot. Ang palugit na ito ay nagbubunga ng 4 na buwang panahon kung saan parehong panig ay magpapalakas ng atake para sa mas magandang posisyon sa negosasyon. At iyan mismo ang nakikita nating nangyayari. Sa panig ng Rusya, nakikita natin ang malalaking pag-atake laban sa infrastruktura ng kuryente ng Ukraine. Noong ika-3 ng Pebrero, ayon sa kumpanya ng enerhiya na DTTech, inilunsad ng Rusya ang tinaguriang pinakamalakas na pag-atake ng taon laban sa mga planta at subestasyon ng kuryente. Malinaw ang estratehiya, magdulot ng krisis humanitaryo at pahinain ang posisyon ng Ukraine sa negosasyon. Sa panig ng Ukraine, kita ang malalalim na pag-atake sa ekonomiya ng Rusya, mga oil terminal, militar na arsenal, at depensa sa himpapawid. Malinaw din ang estratehiya. Patunayan na ang loob ng Rusya ay vulnerable at na ang anumang tigil putukan na walang matitibay na garantiya ay magbibigay lang ng oras sa Moscow para maghanda sa susunod na yugto. Ang mahalagang pagkakaiba ngayon ay kaya na ng Ukraine na paigtingin ang mga pag-atake ng mag-isa. Ang Flamingo ay hindi umaasa sa desisyon ng Washington o Berlin. Hindi na pwedeng umapela ang Moscow sa kanluraning gobyerno para itigil ang supply ng armas. At kung babalik tayo sa terminal ng Tamaneftegas, ang terminal ay hindi lang tungkol sa langis. Ayon sa datos ng kapasidad ng operasyon, kapag pinutol mo ang daloy ng krudo doon, naaapektuhan nito ang buong supply chain. Ang mga refineria sa loob ng Rusya ay kailangang bawasan ang produksyon dahil hindi nila kayang iimbak ang sobrang produkto.
Kailangan kumuha ng krudo ng fleet ng Dagat Itim mula sa mas malalayong pantalan. Apektado ang buong logistics chain na sumusuporta sa operasyong militar ng Rusya sa timog Ukraine at mahalaga ang detalyeng geographical. Ang terminal ay nasa 15 kilometro lang mula sa tulay ng Crimea. Hindi kailangang sirain ng Ukraine ang mismong tulay na sobrang mahigpit ang depensa. Maaari nilang pahinain ang lahat ng infrastruktura sa paligid hanggang sa maging hindi na gaanong kapaki-pakinabang ang tulay sa operasyon. Ito ay ekonomikong digmaan na isinasagawa gamit ang mga misil. At ang partikular na lokasyon ng pansir na nawasak sa Katya ay hindi rin nagkataon lang. Ang Katya ay makasaysayang base ng himpapawid malapit sa Sebastopol, kung saan nakalagay ang mga helicopter ng Black Sea Fleet laban sa submarino. Ang mga helicopter na ito ay mahalaga para matukoy ang mga naval drone ng Ukraine na nakalubog o nakasira na ng ilang barkong Ruso. Kung walang air cover mula sa Katya, mas nagiging vulnerable ang buong fleet. Isa itong domino effect ng mga kahinaan. Bawat bahagi ng sistema ng depensa na bumabagsak ay naglalantad sa susunod. Kaya ano ang maaari nating asahan mula ngayon? Kung mananatili ang deadline sa Hunyo, at mukhang mananatili nga, ang susunod na 4 na buwan ang magiging pinakamatindi sa buong digmaan. Parehong panig ay magpapaigting ng labanan ng husto. Magpapatuloy ang Ukraine sa pag-target sa infrastrukturang pang-ekonomiya at depensa sa himpapawid ng Russia, habang ang Russia ay patuloy na susubukang sakupin ang silangan at sirain ang kakayahan ng Ukraine sa paggawa ng kuryente. Ang pagkakaiba ngayon ay may sariling kakayahang militar ang Ukraine. Hindi na ito umaasa sa iba. Maaari itong umatake kung kailan, saan, at paano nito gusto. At bawat sistemang pansir na nawawala sa inventaryo ng Russia ay ginagawang mas nakamamatay at epektibo sa kalayaan ng Ukraine. Ang pag-atake noong Pebrero 15 ay hindi lang basta dagdag sa listahan. Ito ay isang kalkuladong demonstrasyon. Isang mensaheng ipinadala 48 oras bago magsimula ang pag-uusap ng mga negosyador ng Russia at Ukraine sa iisang silid sa Geneva. Parang sinasabi, meron kaming mga kagamitan, meron kaming determinasyon at hindi nyo kami mapipigilan. At ang mahirap na realidad para sa Moscow sa ngayon ay tama ang mensaheng ito. Ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba na ang sistematikong pagsira sa mga sistemang pangdepensa ng himpapawid ng Russia ay naglalagay sa Ukraine sa mas magandang posisyon sa isang negosasyon? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang pagsusuri, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga sumusubaybay sa tunggaliang ito. Kita tayo sa susunod na video.